only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner saved by grace. Once I was foolish. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa pang-anim na session po ng ating Open Theological Modular Course dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia. And naka-live din po tayo ngayon sa Facebook, and watching with us this evening ay si Andrew Valenzuela Frias from Oriental Mindoro. Thank you so much for joining with us tonight. And then mga kapatiran din po sa ating iglesia, sa Herald of Grace, Sister Kate Bare, Brother Junel Afable, and si George Jeyo Alanunay is also watching. And I hope that the others will also catch up. And usual, dito po sa ating session sa Zoom, kasama po ng mga mag-aaral dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia. Pastor Ronnie Gaad is also watching, pastor po ng Molino Grace Bible Church. So magandang gabi po sa inyo pong lahat. And inihiling po natin sa Panginoon na gamitin ng Diyos ang ating Open Theological Modular Course dito sa CRSA in order to promote solid biblical teaching. Ang ating motto po sa CRSA is Asia's Uncompromising Reformed Theological Seminary. At naway tulungan tayo ng ating Panginoon na maging matapat sa ating pagsusulong ng biblical reformation po sa ating bansa at sa buong mundo. Sa ating pag-start po ngayon sa ating pag-aaral, welcome, magandang gabi kay Pastor Alan Lopez na nandito po ngayon ulit sa ating pagtitipon, and the regular students of CRSA. We also have Ronald Vidal Rivera watching from Gloria, Oriental Mindoro. Thank you po. Tayo po ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong po ng ating Panginoon sa ating pag-uumpisa. O dear Heavenly Father, salamat po sa aming pag-aaral dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia, Open Theological Modular Course. At naway masagot ang lahat ng katanungan na maaring hindi pa na-address all these years patungkol sa inyong salita, sa autoridad ng Biblia. At nawa po, O Diyos, ay buksan ninyo ang aming puso at isipan. Wala na po kaming ibang hinahangad, kundi ang maluwalhati ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. And I believe that Jesus Christ is seated at the right hand of God, interceding on our behalf. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming samod-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so let me share with you the presentation na meron po tayo ngayong gabi patungkol po sa autoridad ng banal na kasulatan, the authority of the Bible. And I hope na malinaw na po sa inyong end po, mga kapatid. All right. Siguro ay familiar po sa atin yung eksena na yan. Meron pong dumipensa sa kanyang sarili, sa kanyang pagpapasakop sa salita ng Diyos. I'm talking about Martin Luther. Ang pinaninindigan po ni Martin Luther na principle, yun din po ang pinaninindigan po natin sa CRSA at sa lahat ng mga Reformed churches sa buong mundo. Ang sabi po ni Martin Luther, I am bound by the scriptures and my conscience has been taken captive by the word of God. And I am neither able nor willing to recant, since it is neither safe nor right to act against conscience. God help me. Amen. And sa statement na ito ni Martin Luther po, ay sinilyuhan po ang kaniyang pagdetach mula sa posisyon ng Roma na nagsasabi na ang magisterium ang ultimate authority to interpret the scriptures and tradition.
And Martin Luther only recognized the authority of the scriptures, sola scriptura, because he was asked to recant his books na present doon po sa Diet of Worms. And by the way, ang ating source po, primary source ng ating material ay mula sa libro ni Brian Edwards ng pamagat ay Nothing But the Truth. So, ang burden po ng pang-anim na lesson po dito sa ating bibliology class, ang pinaka-burden po natin mga kapatid is ipakita sa inyo, ipakita po sa bawat isa na ang mga manunulat ng Old Testament, ang ating Panginoon mismo at ang mga apostles, ipakita na sila mismo ay naniniwala firmly that they spoke with the authority of God. So that is our burden sa lesson 6, to show that the writers of the Old Testament, our Lord Himself, and the apostles all believed na nung sila po ay nagsalita at sila po ay sumulat sila with the authority of God. So unahin po natin ang claim ng mga prophets sa Old Testament. Number 1, ang mga prophets po, mga kapatid, they really explicitly claimed divine authority. When they spoke, when they uttered, "Thus says the Lord," they really asserted their authority as coming from God. Alam po ng mga propeta, mga kapatid, na sila po ay governed by the Spirit of God. Sila po ay kinilusan ng banal na Espiritu ng Diyos. For example, nearly 400 times, 500 times sa sa books written by Moses alone, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, mababasa po natin yung expression, the Lord spoke. Nagsalita ang Diyos, the Lord commanded, or the Lord said. For example, si Micah mismo, mga kapatid, mga kaibigan, sa Micah chapter 3, verse 8, ang sabi po ni Micah, "But as for me, I am filled with power, with the Spirit of the Lord." So Micah asserted his authority as coming from the Spirit of the Lord. Ganon din po kay Zechariah. For example, Zechariah chapter 7 verse 12. Humiling po tayo sa mga kasamahan natin na bumasa. Pastor Alan, could you read from Zechariah chapter 7 verse 12? Ano po ang claim ni Zechariah when he spoke? Noong siya po ay nagsalita, ano po ang claim ni Zechariah? Zechariah chapter 7 verse 12. Okay? Zechariah chapter 7 verse 12 says, "They made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or to the words that the Lord Almighty had sent by His Spirit through the earlier prophets." Okay. So, talagang inassert ni Zechariah na ang mga tao ay hindi po nakinig. Ang sabi dito, pinatigas nila ang kanilang puso upang wag nilang marinig ang kautusan at ang mga salita na ipinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa mga naunang propeta. Kaya dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo. So, Zechariah indicted the people of Israel for not listening to the voice of the Holy Spirit through the earlier prophets. The prophets himself claimed divine authority po, mga kapatid. Pangalawa, ang mga propeta mismo ay nagpatutuo na sila ay nakatanggap ng direct message from God. Direktang mensahe po mula sa Panginoon ang kanilang natanggap. Inisip ba ng mga prophets na ang kanilang mensahe ay nagmula sa kanilang sariling idea lamang? Hindi po. Ang sinabi po sa Ezekiel chapter 13 verse 2, pakibasa po Brother Pablo. Ezekiel chapter 13 verse 2. Malinaw po.
na ang sabi po ni Ezekiel, hindi po nagmula sa kanya ang kanyang idea, kundi sa Panginoon mismo. Okay, Brother Pablo. Yes po, dahil lang po. Ezekiel 13 verse 2. Ezekiel 13 verse 2. Son of man, prophecy against the prophets of Israel who are prophesying, and say to those who prophesy from their own hearts, hear the word of the Lord. Mhm. So kinontrast po ni Ezekiel yung mga false prophets na nagsalita lamang ayon sa haka-haka ng kanilang pag-iisip, kinontrast sa kaniyang sinasabi, hear the words of the Lord. So inamin talaga ni Ezekiel that he spoke a message that came directly from God. Ganon din ang patutuo po ni Jeremiah. Please turn to Jeremiah chapter 1 verse 9. Pakibasa po, Brother Carlo Valenzuela. Jeremiah chapter 1 verse 9. Ito po ang patutuo ni Jeremiah. He did not claim that his words came from his own. He claimed that his words came from the Lord. Okay. Jeremiah chapter 1 verse 9. Jeremiah chapter 1 verse 9. Then the Lord put out his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. So, this is the testimony of Jeremiah. He claimed that he received direct message from God, direct revelation from God. At yun din ang patutuo ni Isaiah. Sa Isaiah chapter 51 verse 16, ang sabi po dito mga kapatid, Isaiah 51 verse 16, at inilagay ko ang aking mga salita sa bibig mo at tinakpan kita sa lilim ng aking kamay upang mailadlad ang mga langit at upang maitatag ang lupa at sinabi sa Zion, ikaw ay aking bayan. In other words, when those Old Testament prophets wrote what they had written, di ba? Nung sila po ay sumulat, conscious na conscious po sila na sila ay tumanggap ng direktang mensahe mula sa Diyos. Isaiah chapter 59 verse 21. Ang sabi po dito, at tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila. Sabi ng Panginoon, ang aking espiritu na nasa iyo at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig ay hindi hihiwalay sa iyong bibig o sa bibig man ng iyong lahi o sa bibig man ng angkan ng iyong lahi. Sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailanman. Well, meron ding sinabi si Moses na merong darating na prophet greater than he is. And naniniwala ako na tumutukoy din ito sa mga sumunod na prophets after Moses, but the ultimate fulfillment ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pakibasa po Brother Tony ng Deuteronomy chapter 18 verse 18. Deuteronomy chapter 18 verse 18. Deuteronomy chapter 18 verse 18, I will raise up for them a prophet like you from among their brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. Okay, so naniniwala po tayo and sumang-ayon din ang maraming mga commentators that this refers to all of God's servants, the prophets who came after Moses. But the ultimate fulfillment is the Lord Jesus Christ. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasalita hindi sa kanilang sarili kundi galing mismo sa ating Panginoon. Now, kailangan po nating maunawaan po mga kapatid. It is clear that the prophets knew that they received the words of their prophetic ministry in an unusual manner. Malinaw po, conscious sila na tinanggap nila ang mga salita ng kanilang prophetic ministry sa kakaibang paraan, which was completely different from the ideas that came to them in normal conversation. Ito ang patutuo ni Prophet Ezekiel sa Ezekiel chapter 3 verse 4. Ang sabi po dito, mga kapatid, Ezekiel chapter 3 verse 4. At sinabi niya sa akin, anak
ng tao, umayo ka, pumunta ka sa sambahayan ni Israel at magsalita ka ng aking mga salita sa kanila. So while Ezekiel was uttering what he had to prophesy before the congregation of Israel, he was conscious that the message was not his, na ang mensahe ay galing po sa ating Panginoon. Iyon din po ang mababasa natin sa Isaiah chapter 2 verse 1, Amos chapter 1 verse 1, Micah chapter 1 verse 1, Habakkuk chapter 1 verse 1, Revelations chapter 1 verse 19. Talagang they spoke not according. Kahit si Haring David, di ba? Kahit si Haring David, bago po siya namatay, talagang inamin po ni Haring David na ang banal na espiritu ang pumuno sa kanya. That was why he was able to speak or to write what he had written. Mababasa natin yan sa 2 Samuel chapter 23 verse 2 and 3 na nagsasabing, "The Spirit of the Lord spoke through me." Ang Espiritu ng Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ko. His word was on my tongue. The God of Israel spoke. The Rock of Israel said to me. So, established na po. The Old Testament prophets really claimed direct revelation from God. They spoke the words of God. They received the words from God. And that is why they uttered those words to people. They did not write according to their own minds only. No, no, no. They really did not write according to their own minds. They wrote according to the word that they received from God. Pangatlong pagpapatunay that the Old Testament prophets were conscious na nung sila ay sumulat talaga ng scripture, mensahe mula sa salita ng Diyos. Sapagkat natanggap po nila ang responsibility to speak only the words of the Lord. Bawal dagdagan. Alam nila, bawal talagang dagdagan. Walang dagdag, walang bawas. Standing in this special relationship with God, ang mga propeta po, hindi po sila maaring magsalita ng mga salita na lagpas sa binigay ng Diyos sa kanila. Amos chapter 3 verse 7 hanggang sa 8. Brother Jerby, pakibasa po. Amos chapter 3 verse 7 hanggang sa verse 8. Okay, Amos chapter 3 verse 7 hanggang sa verse 8. And then next, we have Isaiah chapter 1 verse 10. Okay, nandyan na po, Brother Jerby. Amos chapter 3, verse 7 to 8. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret counsel to his servants, the prophets. Verse 8, a lion has roared. Who will not fear? The Lord God has spoken. Who can but prophesy? So, talagang malinaw na sinabi po ni Amos na hindi po siya makakapagsalita ng hiwalay sa banal na espiritu at hindi po siya magsasalita ng hindi nilagay ng Panginoon sa kanya. So they had the responsibility to speak only the words of God. Kahit si Balaam na false prophet, 'di ba, noong sinugo, pinatawag siya ni Balak to curse the people of Israel. Sinabi niya, I will only speak what the Lord reveals unto me. And then Isaiah chapter 1 verse 10. Brother Val. Isaiah chapter 1 verse 10. Babasa Isaiah. Okay, message yan ni Isaiah sa mga tao doon sa Sodom and Gomorrah. Isaiah chapter 1 verse 10. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear to the teaching of our God, your people of Gomorrah. Give ear to the teaching of the Lord our God, you people of Gomorrah. Kaya nga, explicit talaga na sinabi ni Moses na huwag talagang dagdagan. Huwag dagdagan.
ang sinulat ng ating Panginoon? Pwede bang mabasa ang Deuteronomy chapter 4 verse 2, Brother CJ? And then, hindi kasi natin kilala kung sino itong si 566900. Proverbs chapter 30 verse 6. Brother CJ, pakibasa po ng Deuteronomy chapter 4 verse 2. So sa first part ng Bible, bawal talagang dagdagan. Sige, Brother CJ. Deuteronomy 4 verse 2, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong matupad ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo. So wag dagdagan, wag ding bawasan daw. Yun din ang sinasabi ng kalagitnaan ng Biblia, Proverbs chapter 30 verse 6. Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka sawayin kaniya at masusumpungang sinungaling ka. So the prophets in the Old Testament time had the responsibility to speak only the words of God. They did not have any right to add anything to it or to subtract from it. Pang-apat na patunay na ang Old Testament ay nagki-claim talaga ng direct revelation from God. Nagki-claim po ng authority. Makikita natin na bawat salita, bawat individual word ay meron pong authority po, mga kapatid. Bawat salita. Okay? Psalm chapter 119 verse 160. Bawat salita ay meron pong autoridad. And Psalm 119 verse 160, yan po ang summary ng buong batas ng Diyos. Sinamarize dyan sa Psalm 119 verse 160. Ang sabi po dito, mga kapatid, Psalm 119 verse 160, ang haba kasi, 170 plus verses po ito. Sabi po dito, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. So this is a summary of the entire Old Testament scriptures. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. At bawat isa sa iyong matuwid na batas ay nananatili magpakailanman. So each individual word, each part of the scriptures ay meron pong autoridad. Ganon din po ang sinasabi sa Proverbs chapter 30 verse 5 and 6 once again. Ang sabi dito, bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya ay kalasag sa kanila na kumakanlong sa Kanya. And dito sinabing, huwag kang magdagdag sa Kaniyang mga salita, baka sawayin kaniya at masumpungang sinungaling ka. So, yung passive use of Proverbs chapter 30 means that the words have been tested and proved true. Subok daw, di ba? Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. This is a passive mode. Meaning to say, the word of God each of the word have been tested and proved true because of the agency of the Holy Spirit. Any flaw, impurity has been taken out. Gaya ng ginto na pinapadaan sa apoy upang ang mga flaw, ang mga impurity ay matanggal. So that's the claim of the Old Testament, no? The Old Testament claims to be the authoritative word of God. What about the claim of the New Testament? Nagki-claim ba ang mga writers ng New Testament that when they wrote what they had written in the New Testament, conscious talaga sila that they were writing scriptures? When Peter wrote his epistle, was he conscious that he was writing scripture? When Paul wrote his epistle, was he conscious that he was writing scripture? Yan po ang sagutin natin sa portion na ito. Meron pong claim, gaya ng sa Old Testament, malinaw na claim ng New Testament writers that what they wrote was scripture. So, unang-una, ang mga New Testament writers, they claimed to write with divine authority. The New Testament writers claimed to speak and write by the Holy Spirit and with the authority of God. For example, the Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Balik tayo kay Brother Val. 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Brother Tony Abel,
2 Peter chapter 3 verse 2. And then Brother Pablo, 1 Peter chapter 1 verse 11 and 12. Sige po. Unahin natin si First, Brother Val. 1 Corinthians 2:13. 2:13. 2:13. And we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by Spirit. Okay, not by human wisdom, but by the Spirit. Malinaw, conscious talaga si Paul that when he was teaching, when he was writing, he received direct instruction from God. 2 Peter chapter 3 verse 2. 2 Peter chapter 3 verse 2, that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles. Okay. Through the apostles. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostles. Malinaw yan. Malinaw. They really claim direct revelation from God. 1 Peter chapter 1 verse 11 and 12, Brother Pablo. 1 Peter 1, verse 11 and 12. Inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. It was revealed to them that they were serving not themselves, but you, in the things that have now been announced to you through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. Okay. So, ang essence ng verse na yan is pagkatapos po ng ating Panginoong Hesus, ang mga apostles ay nagpatuloy sa kanilang gawain sa pangangaral and the Holy Spirit really spoke through them. So, ito yung claim ng mga New Testament writers. They really spoke with authority as people na nakatanggap ng direct revelation from God. Revelations chapter 22 verse 6. Here is the testimony of the Apostle John. Ang sabi po ng Revelations chapter 32 verse 6, 22 verse 6 rather, at sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta ay nagsugo sa kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kailangang mangyari kaagad. So the Apostle John wrote and spoke with direct revelation from God, direct command from the Holy Spirit, and he ought to encourage the persecuted believers during his time when he wrote the book of Revelations. Now, 1 Corinthians chapter 14 verse 37 hanggang sa 38. Malinaw na sinasabi po dito. Hilingin po natin dito ulit si Pastor Alan Lopez. 1 Corinthians chapter 14 verse 37 and 38. And then si Brother Carlo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 2. Okay, 1 Corinthians chapter 14, 37, and 38. Kung iniisip ni naman na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na inyo'y sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Datapwat kung ang sino man ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. O, di ba? So, sa mga nagkiklaim daw na prophet, dapat nilang kilalanin kung tunay silang prophet. Dapat nilang kilalanin daw ang mga sinulat ni Apostle Paul. Dahil ang sinulat ni Apostle Paul ay nanggaling po directly from God. So, when Paul wrote his epistles, he was really conscious that he was writing the message of God. He was writing the direct revelation of God. Ang salita ng Diyos, ang kanyang autoridad. 1 Thessalonians chapter 4 verse 2. 1 Thessalonians chapter 4 verse 2. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. You know what instructions that we gave you through the Lord Jesus. Now, sa language nito, hindi lang ibig sabihin na ni-recall nila
No, no, no. Hindi lang ibig sabihin na ni-recall nila ang lahat ng tinuro ng ating Panginoon sa kanila during the 3-year ministry. Ang kung unawain talaga natin ang language na yan, ang banal na espiritu, ang Panginoon ay nangungusap sa kanila sa pamamagitan ng banal na espiritu upang maalala nila ang lahat ng tinuro ng ating Panginoon sa kanila. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ang sabi po dito, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, okay? Ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. So Paul was really conscious that when he preached, when he spoke, and when he wrote, he was really speaking the word of God with authority. At ang sabi pa nga niya sa Galatians chapter 1 verse 6 hanggang sa 12, kung meron daw ang anghel o ibang mga ngaral na nagsalita o nangangaral ng iba, sana ipangaral na susumpain sila. The same claim na matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 and 14, Ephesians chapter 3 verse 3. Now, ito yung dispute kasi papaano itong 1 Corinthians chapter 7 verse 10 na sinabi ni Paul na yung kaniyang statement about marriage ay hindi po nanggagaling sa Diyos kundi nanggagaling na sa kanya. Yun din ang sinabi sa verse 12 and then sa verse 25. Please turn, all of you, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10. So paano ito? Hindi pala lahat ng sinabi ni Pablo ay direct revelation from God. Meron pala siyang sinulat na nanggagaling lang sa kanya. Paano na yan? 1 Corinthians chapter 7 verse 10. Ang sabi po dito, subalit ang mga may asawa ay aking itinatagubilin, hindi ako kundi ang Panginoon. So this one is a direct revelation from God. Ang sa verse 10, na ang babae ay huwag humiwalay sa kaniyang asawa. So this one is a direct revelation from God. Sabi niya, hindi ako, kundi ang Panginoon. Verse 12, subalit sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Ano? Si Pablo ay nagsalita mula sa kaniyang isipan lamang, hindi galing sa Diyos. Subalit sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, na kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya at pumayag siyang mamuhay na kasama niya ay huwag niya siyang hiwalayan. Ganon din sa verse 25. Nasabi dito, ngayon tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos mula sa Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking kuro-kuro bilang isa na sa pamamagitan ng habag ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan. So how do we explain these passages na nagsasabi na si Pablo ay nagsalita mula sa kanya at hindi galing sa Panginoon? Sino po ang may idea dito bago natin sagutin yan? Sino ang merong idea nito? Paano sagutin yan, mga kapatid? Nakita ninyo yung parang conflict? Parang dispute dyan? Na merong bagay na sinabi si Apostle Paul na hindi naman pala galing sa Diyos, galing sa kanya, sa kanyang kuro-kuro. Pero sa verse 10, malinaw na sinabi niya na hindi ito galing sa akin, galing ito sa Panginoon. Yung portion na yun, na meron siyang direct command from God. Okay? Merong gustong magsalita mula sa inyo dito sa Zoom? All right. So, paano natin sagutin ito, mga kapatid? Ang ibig pong sabihin nito, Paul means nothing more than that on the particular subject he is dealing with. Christ has already spoken on the subject during his earthly ministry. Matthew chapter 19, verse 1 to 9. Sinabi po ng ating Panginoon, nilinaw na po niya, whatever God has joined together, let no one separate. So, hindi po lalagpas si Apostle Paul sa sinabi po ng ating Panginoon. Malinaw na kasi ang sinabi ng ating Panginoon during his earthly ministry. Pero, okay, tandaan po natin, mga kapatid,
na bilang tao daw na mapagkakatiwalaan. Okay? Di ba sabi niya sa verse 25? Bilang tao na mapagkakatiwalaan ay meron siyang exposition mula sa salita ng Panginoon. Okay? Although hindi po siya nakatanggap ng direct revelation from God concerning the wife na ang kanyang husband ay unbeliever at pumayag naman na magsama sila or makisama or makipisan sa kanya, husband na niya, unbeliever yung kanyang husband, hindi na daw kailangan pang hiwalayan ng wife na yon ang kaniyang unbelieving husband. Hindi na kailangan. So, ang kaniyang sinulat ay hindi direct revelation from God, but as someone na mapagkakatiwalaan, sabi ng verse 25. As someone guided by the Spirit to exposit the Word of God. So yun po ang paliwanag dyan sa 1 Corinthians chapter 7, verse 12 and verse 25. Let's have more about that later. So he means that on this part of the subject, Christ had nothing direct to say. In this way, we can understand verse 25 also. But Paul spoke as someone na mapagkakatiwalaan na kinilusan ng banal na espiritu upang ipaliwanag, i-exposit ang salita ng Diyos. Okay, so pangalawa, talagang when Paul wrote his epistles, hindi po ito yung pinadala niya sa isang grupo ng congregation and then pagkatapos ikikip na nila at hindi na nila babasahin kasi para lang sa kanila. Now, ang sinabi talaga ni Pablo na pagkatapos basahin daw ang kanyang mga liham, ang kanyang liham rather, ay ipamahagi din sa iba't ibang mga churches. His letters were to be received not only by one congregation but by all the churches. So pinapasa-pasa po ang liham ni Paul. Meron pong tinatawag na universality, how their letters were to be received. The writers of the New Testament expected their letters to be read and received as carrying great authority. Say for example, Colossians chapter 4 verse 16. Okay? Pakibasa po, Brother CJ. Colossians chapter 4 verse 16. Colossians chapter 4 verse 16. Wait lang po. Wait lang. At kapag nabasa na ang sulat na ito sa inyo, ay pabasa rin ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. So, merong exchange of letters. Talagang sinabi talaga ni Pablo na ang kanyang liham ay merong autoridad. Kailangang i-circulate. That's the word, i-circulate. Ganon din sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 27. Ipinag-uutos ko sa inyo. So this is authority. Ipinag-uutos ko sa inyo alang-alang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. So scripture reading. Ganon din sa Revelations chapter 1 verse 3. Ipamahagi sa lahat ng mga churches doon sa Asia Minor ang liham ni Apostle John, the book of Revelations. So yun po yun. And then, malinaw talaga, explicit na claim ng mga writers ng New Testament that the words of Christ equal or is equal with the word of the Old Testament. Yung mga salita ni Kristo na naka-record sa Gospels ay equal po ang authority sa Old Testament. Paul gave the words of Christ recorded in the Gospels equal authority with the Old Testament. Nakasaad po yan sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Basahin po natin ito. Brother Jerby, 1 Timothy chapter 5 verse 8. First Timothy chapter 5 verse 8.
But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. He has denied the faith and is worse than an unbeliever. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 25 verse 4. Deuteronomy chapter 25 verse 4. Magkaugnayan mga kapatid. Deuteronomy chapter 25 verse 4. Ang panganay na kaniyang ipinanganak ay papalit sa pangalan ng kaniyang kapatid na namatay upang ang kaniyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. And Luke chapter 10 verse 7. Ang sabi po dito sa Luke chapter 10 verse 7. At manatili kayo sa bahay ring iyon, kainin at inumin ninyo ang anumang ihain nila, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang sahod. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Now, kinuwot po ito ni Paul sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. For the scripture says, the laborer is worthy of his wages. Pero saan po galing po saan po galing yung words ng 1 Timothy 5:8 na tinawag ni Pablo na scripture? Galing po sa Luke chapter 10 verse 7. So meaning to say, inacknowledge po ni Pablo na ang sulat ni Luke ay scripture. Di ba? Kinilala ni Pablo na ang sulat ni Luke ay scripture. Yun din ang nakasaad dyan. Those who preach the gospel must live by the gospel. Tapos kinuwot yung ox, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 9 and verse 14. So, malinaw po mga kapatid na even Paul acknowledged the writing of Luke as scripture. Malinaw yan. 1 Timothy chapter 5 verse 8 na binasa kanina. Saan ba nanggagaling yung quotation na yan? Galing po sa Luke chapter 10 verse 7. Number 4. Kinilala po ni Peter ang writing ni Paul as scripture. Okay? Peter gave Paul's letters the same authority as scriptures. Okay, 2 Peter chapter 3 verse 16. Sino pa ba ang hindi nakabasa? How I wish to call this 566-900 kaso wala pong pangalan eh. Okay? Balik po tayo kay Brother Val. 2 Peter chapter 3 verse 16. Peter 3 verse 16. Verse 16. As he does in all his letters, when he speaks in them of these matters, there are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other scriptures. Okay, so inequate ni Peter ang writing ni Paul as scripture. Di ba? Ang sabi dito sa Tagalog, gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sinusulat, sa lahat ng kaniyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain. Kinilala ni Peter na may mga sulat si Paul na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. So inequate talaga ni Peter ang writing ni Paul with the rest of the scriptures. So Peter acknowledged the authority of the writings of Paul. Number 5, malinaw po sa banal na kasulatan sa New Testament na ang ating Panginoon ay nagbigay ng authority sa kanyang mga disciples. Matthew chapter 16 verse 18 and 19, binding and loosing. Matthew chapter 18 verse 18. Unahin po natin sa pagbasa ang Matthew chapter 16 verse 18 and 19 na binabaluktot po ng Roman Catholic institution. So Matthew chapter 16 verse 18 and 19, ang sabi po dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia,
at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Matthew chapter 18 verse 18. Sabi dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. The term binding and loosing referred to in these passages have nothing to do with the forgiveness of sins. Gaya ng turo ng Roman Catholic institution ng mga pari ay may karapatang magpatawad ng kasalanan daw. Yan po ang tinuturo or yan po ang sinasabi sa John 20:23, hindi po ang mga apostles ang magpapatawad ng kasalanan, kundi they will declare that sins are forgiven based on the fruit of the person's life. Yun ang understanding talaga ng tamang pagkaunawa sa Biblia. Pero sa Roman Catholic institution, yung pag-declare o yung binding and losing na parang ang forgiveness, sila po ang source. Sila po ang nag-declare. No. Ang mga apostles, ang servants of God ay si Peter daw ang first post sa Matthew 16:18 ay talagang malayong malayo. Nagkaroon na po tayo ng podcast niyan noong araw, debunking the claim of the Roman Catholic institution sa Matthew 18:18. I-review po natin yung podcast na yun. Probably i-post natin kung kailangang i-podcast ulit. I-podcast po natin ulit. So, when we understand the Jewish background to this verse, it presents little difficulty. Ano ba itong difficulty na ito? The scribes of Israel were thought of as stewards of the treasures of divine wisdom. Yun po ang mababasa natin sa Matthew 13:52. Sila po ang stewards of the treasures of divine wisdom. And when admitted to this office, kung sila po ay maging scribe, ang scribe ay tumatanggap bilang simbolo ng susi, a key of knowledge. Mababasa yan sa Luke chapter 11 verse 52. Ceremonially, binibigyan po sila ng susi. Ano po ang duty ng scribes? The duty of the scribe was to interpret the law of God to particular cases. So para bang binubuksan nila ang meaning ng Word of God. Susi nga. He would inform a man whether a certain law applied to him or not. And therefore, when the scribes bound a man, they placed him under the obligation of the scriptures. He was prohibited from doing something. So, ang trabaho pala ng scribe, magsasabi na bawal itong gawin mo or pwede itong gawin mo. Yun pala ang ibig sabihin ng binding and losing, hindi po forgiveness. Ang binding and losing is pakawala ng scribe kung ano ang ibig sabihin ng batas sa isang tao. Yun ang ibig sabihin ng binding and losing. When they loosed a man, they released him from the obligation. Di ba? When they bind a man, they bound him na kailangang tuparin itong obligation na ito. Our Lord had been training His disciples to be stewards of the treasure of the new covenant, the gospel. Yun po ang ibig sabihin ng Matthew chapter 16 verse 18 and 19. Tinitrain ng Panginoon ang kanyang mga disciples na maging stewards ng treasure of the new covenant, binding and loosing. Ipaliwanag, i-release ang tunay na interpretation ng Ebanghelyo ng Diyos. So in this promise, sa Matthew 16:19, He is referring to their future writing and preaching. Whatever they bound on earth will be bound in heaven. Whatever they loose on earth will be loosed in heaven. Ibig sabihin, yung kanilang pagpapaliwanag ng Ebanghelyo, yun na po ang sinangayunan na po ng langit. Remember, sa nauna pong portion na ito, ang Panginoon po ang nangako sa kanila that the Holy Spirit will be with them. And they will speak in the authority of the Holy Spirit, in the power of the Holy Spirit. Hindi po sila ang pinagmula ng truth. Sila po ang nagpapaliwanag sa truth. Baliktad ang pag-unawa ng Roman Catholic. Kaya nga sila ay
nag-iimbento ng mga doktrina ngayon, di ba? Their doctrines are developing over time. And then dinagdag nila noong 1950 ang the dogma of the Immaculate Conception of Mary. Tapos ang kanilang palusot is may authority sila to bind and loose. Na ang ibig sabihin, to invent or to declare another set of doctrine foreign to the scriptures. Kahangalan po, mga kapatid, mga kaibigan. Ang pangangaral po ng mga apostles, they had the authority to bind and loose. Ibig sabihin, they had the authority to interpret the gospel, to preach the word of God, but they were not the source of the truth. It was the Holy Spirit speaking through them. Okay? Their future preaching and writing will have the authority of God's law. Yun po ang ibig sabihin yan. They will be the true scribes of the new covenant. At paano nila ito tutuparin? Sinabi po ng John chapter 14 verse 26, ng banal na espiritu ay kasama nila. John chapter 16 verse 13, ang banal na espiritu ay kumilos. At paano nila ito tutuparin? They should not go beyond what is written. Revelation chapter 22 verse 6. And ang autoridad mismo ng ating Panginoon. Our Lord saw His own teaching as holding a position of authority, no less than that of the Old Testament prophets. John chapter 17 verse 8. Medyo mahaba itong presentation po natin ngayon. But anyway, malapit na po tayong matapos. John chapter 17 verse 8. Sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, John chapter 17 verse 8. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. So Jesus Christ really claimed authority. Ang kaniyang authority ay nagmula po sa ating Panginoong Hesukristo, sa Ama mismo. He spoke in the authority of God. He spoke in the authority of the Father. Luke 9:35, Matthew 5:18, and Matthew 24 verse 35. Now, siguro ikilala ninyo ang taong iyan, si Galileo Galilei. In 1632, siya po ay isang Italian scientist. Nag-publish po siya ng libro at sinuportahan po niya ang idea ni Copernicus 100 years earlier na ang mundo ay round. Hindi po flat, kundi round. Spherical. And that the sun is the center of our solar system. Nagalit ang Romano Katoliko because the Roman Catholic institution taught that the earth was flat. Kasi meron kasing mababasa sa Biblia, the four corners of the earth. So, the earth was flat. Yun ang paniniwala ng Romano Katoliko at that time. So, inusig nila si Galileo Galilei. Talagang pinersecute. They really persecuted Galileo Galilei. The church authorities disagreed and his book was banned. Galileo was forced to change his views under threat of death by the infamous Inquisition. Grabe no? Kahit si Galileo ay biktima ng Inquisition. In fact, Galileo was right. And he knew he was right. Alam ni Galileo na siya ay tama. Merely declaring him to be in error and forcing him to change his views altered nothing of the truth. Kahit napilitan si Galileo na baguhin ang kanyang statement, mag-compromise, pero hindi pa rin nababago ang katotohanan. Today, any school children who learn about Galileo know what the great mathematician and astronomer really believed. Like the authorities in Italy who punished Galileo for telling the truth, men may not like what the Bible says about itself. Maaring magagalit po ang mga tao kung ating sasabihin ang katotohanan. Maaring ikapapahamak natin, maaring makakaranas tayo ng pag-uusig gaya ng naranasan ni Galileo Galilei scientifically. Di ba? Pero kahit siya ay napilitang mag-compromise, kahit siya ay nasuppress,
pero ang katotohanan ay nananatiling katotohanan. Ang mga tao magalit man sa atin, pigilan man nila tayo sa pagsasalita, i-declare man nila ang Biblia na hindi totoo, pero nananatiling totoo ang Word of God. Ang sabi po dito ni Brian Edwards, ignorance or fear of acting the claims of the Bible can never change the truth of them. And therefore, nakita na po natin sa presentation na ito, the Old Testament is authoritative. The New Testament is authoritative. When the writers of the Old Testament wrote what they had written, they were conscious that they were writing scriptures. Conscious po sila. When the writers of the New Testament wrote what they had written, they were conscious that they were writing scriptures, that they were not writing on their own. They were conscious that they were not supposed to go beyond what is written. Na sila po ay nakabound lamang na ipangaral ang direct revelation na kanilang natanggap mula sa Diyos. And therefore, we assert the authority of the entire Bible, Old Testament and New Testament. Nawa po ay naging panatag na po tayo sa bagay na ito. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Maaari na po nating buksan ang ating mga camera at i-present po natin ang ating mga questions para sa paglilinaw po. Okay? Tahimik ang bahay ko po. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Pastor, good evening po. Good evening, Brother Pablo. Opo, may tanong lang po. Yung ibig sabihin, Pastor, ng consciousness po ng mga apostles ng New Testament, nasa isip nila, Pastor, na balang araw, in the future, yung sinulat po nila ay lalaganap po, parang ganon. Oh, sila na nga mismo ang nagsasabi na circulate it among the churches. So, ibahagi daw sa church doon sa Laodicea, at kung matapos na rin sa church na yun ang kanilang binasa, ipasa sa ibang mga churches. So yun talaga. Conscious talaga sila. Okay po, Pastor. Thank you po. Baka hindi po masyadong malinaw yung pagkapaliwanag ko sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10. Okay, ito po ang paliwanag ni Brian Edwards dito. There are a few phrases used by Paul that quite unnecessarily present problems to some Christians. Okay, nakita ko na po ang kanyang statement. When the apostle claims in 1 Corinthians 7:10, I give this command, not I, but the Lord. He means nothing more than that on the particular subject he is dealing with, Christ has already spoken during his earthly ministry. For example, Matthew chapter 19 verse 1 to 9. So, yun ang ibig sabihin ni Paul, na hindi galing sa kanya kundi galing sa Diyos. Galing sa nauna na niyang na-spell out about marriage sa Matthew chapter 19 verse 1 to 9. On the other hand, when Paul declared in verse 12, to the rest I say this, I, not the Lord, he means that on this part of the subject, Christ had nothing direct to say. In this way, we can understand verse 25 also. The phrase, I think that I too have the Spirit of God. Di ba yun ang sinabi ni Paul sa verse 25? Verse 40 rather. Is not a statement of doubt. Paul is either making a sarcastic jibe at those in Corinth who claimed to be full of spiritual gifts. Remember, yun ang controversy sa Corinth. And wisdom. You will find these people in 14:37 na nagkiklaim sila na sila po ay kumbaga kinilusan ng banal na espiritu. Isabi ni Pablo, I think I also have the Holy Spirit. So, ang interpretation ni Brian Edwards dito,
It is not a statement of doubt, but Paul is making a sarcastic jibe at those in Corinth who claimed to be full of spiritual gifts and wisdom. Or else he is simply making a positive statement in much the same way as we might affirm the truth of a statement with a positive claim. I think I know what I'm talking about. So yun ang paliwanag po ni Brian Edwards sa a little bit difficult passage na yan. Okay, may sinabi po may kinote po si Deacon Jeff from 1689, chapter 1, paragraph 1. The Holy Scripture, Old Testament and New Testament, is the only sufficient, certain, and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. Ang ating module po, by the way, ay magwawakas sa Canon of the Scriptures. This is Bibliology 1. Lord be willing, hindi natin alam kung kailan po i-offer ang Bibliology 2. Pagpapatuloy po sa the rest of our curriculum. Okay, magandang gabi kay Kuya Robert na nanonood from Canada, Brother RJ De Vega, Sister Ara, Brother Peter is watching, Deacon Rolly is watching, he's not with us. Mark Sanchez, Brother JC is watching. Kuya Ernie is watching. Yeah. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Meron pa pong nais mabigyan ng paglilinaw? So, paano po natin na to? Ano po dapat ang magiging attitude natin every time we open the Bible? Ang attitude talaga natin every time we open the Bible is, this is the Word of God. Diba? Yun talaga yung attitude natin. This is the Word of God. At kung word ito ng Panginoon, manginig tayo sa takot. Tayo ay tumalima. Pakinggan natin ito. This is the Word of God. So sana ito po talaga yung attitude natin. Nagpapasako po sa salita ng Diyos. Okay. I think okay na po tayo. And Lord be willing, ay pahinga na po tayo. Pahinga na po tayo. I-resume po natin itong bibliology class natin ngayong January na po. Tayo po ay manalangin at salamat po sa mga nanonood ngayon sa Facebook. Tayo po ay manalangin. Hinihiling po natin si Brother Tony to give us the closing prayer. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful evening na punong-puno, Panginoon, ng kaalaman at katurunungan, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin. Nawa, O Diyos, ng aming natutunan ay manatili po sa aming isipan at sa aming puso at magamit po namin ito, Panginoon, sa aming paglago ng aming pananampalataya. Ang dalangin po namin, O Diyos, ng bawat salita na nasambit sa aming kalagitnaan ngayong gabi, Panginoon, ay hindi po babalik sa inyo na hindi po na-accomplish ang kanyang purpose. Ang bawat salita, Panginoon, na namutawi sa labi ng iyong lingkod kay Pastor Jeremiah, Panginoon, ay ma-accomplish niya ang purpose sa aming mga buhay at sa mga taong nakinig po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat ng marami, Panginoon, sa kadakilaan ng iyong salita at hayaan niyo, O Diyos, na ang salita ay patuloy na magkaroon ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa na sila po ay mabago at higit sa lahat, kasiyahan nawa ng Diyos bawat isa sa amin ngayong gabi. Sa inyo po ang kaalaman, karunungan, kaluwalhatian at tanging karangalan ay sa inyo lamang, O Diyos. Maluwalhati po kayo
sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Kristo Ama. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Thank you. Thank you po. God bless. Good Thank you. evening Thank you po. po.